Sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 1. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kayo ay pinayaman sa Kanya, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman, gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob, na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong magpagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol, sapagkat ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko nga sabihin ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismo ang baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismoan ang sinuman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ninuman na kayo'y binautismoan sa pangalan ko. At binautismoan ko rin naman ang sambahayan ni Estepanias. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismoan akong iba pa, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating nangaliligtas, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sana roon ang marunong? Sana roon ang iskriba? Sana roon ang mapagmatuwid sa sanglibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat, ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao, sapagkat mastan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong,
at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magbapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya ay kayo nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan, na, ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Korinto, Kabanata 2. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos, sapagat aking pinasiyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan ng sanglibutang ito, na mga ito'y nangauwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anuman mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya? Gayun din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Na mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawanggis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya hindi sinisiyasat ng sinuman, sapagat sino nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? Datapwat, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Korinto, Kabanata 3. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa Espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang kati, sapagat kayo wala pang kaya noon, wala.
na ngayon pa man ay wala kayong kaya, sapagkat kayo mga nasa laman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos? At ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ay mga kamanggawa ng Diyos, tayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matatalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasalingan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasalingan, kundi ang naglalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat, kung ang sino may nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasalingang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayunmay tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba kaninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili, kung ang sinuman sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo, at kayo kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Korinto, Kabanata 4. Ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na tutong maliit ang ako'y siya sa atin ninyo. Unang pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagkat wala ko nalalamang anuman laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon.
Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipapahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo sa isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay magtanggi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo nangaghari nang wala kami. At ibig ko sana mangaghari kayo, upang kami na may mangagharing kasama ninyo, sapagat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kami mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagat kami ginawang panoorin ng sanglibutan, at ng mga anghel, at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami, at nangauhaw, at mga hubad, at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal, na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay, bagamat inuupasala, at kami nangagpapala, bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami, bagamat mga sinisiraang puri, ay aming pinamamanhikan, kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang palalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman nangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamanhi ko nga sa inyo na kayo maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko sa manda ko sa bawat iglesia. Ang mga ibang ay nangagpapalalo, na waring hindi na ako mapaparian sa inyo. Ngunit ako'y paparian agad sa inyo, kung loobin ng Panginoon, at aking aalamin, hindi ang salita na nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririyan ba ako sa inyo na may panghampas, o sa pag-ibig, at sa espiritu ng kahinahunan? Kabanata 5. Sa kasalukuyan ay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang kanyang pakikiapid ay walang kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus mga lumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito, sapagat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, aking ang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y naharap, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangangkakatipon kayo, at ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus.
upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo maging bagong limpak, na tulad na kayo walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay ng walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayo makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanglibutang ito, o sa mga masasakim at mga manlulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanglibutan. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayo makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya ay mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtunggayaw, o manglalasing, o manlulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat, sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 6. Nangangahas baga ang sino man sa inyo, kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko, at hindi sa harapan ng mga banal? O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay nagsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay ba ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? Sinasabi ko ito upang manghiya kayo. Ano? Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid, kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid. At ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya? Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. O hindi ba kaninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magdanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi mga agmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Datapwat, ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon,
at ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhay naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi ba kaninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 7. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa, at gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa ay ayon sa parang ito, at ang iba ay ayon sa paraan niyaon. Datapwat, sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa mga tuwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga gningas ang pita. Datapwat, sa mga may asawa ay aking pinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat, kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba, ay ako nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayang siya humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa?
Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sinumang taong tuli na? Huwag siya maging di tuli. Tinawag baga ng sinumang di tuli? Huwag siya maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa ay manatili doon sa pagkatawag sa itinawag sa kanya. Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-aala-ala. Kung maaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya, sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya'y malaya, ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo'y binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala kong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasya, na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan. Sa makatwid bagay, mabuti ngang ang tao ay manatili nang ayon sa kanyang kalagayan. Natatali ka baga sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapwat, ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman. At ibig ko sanang kayo iligtas. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli, upang mula ngayon ang mga lalaki may asawa ay maging mga tulad sa wala, at ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak, at ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagalak, at ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari, at ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nangagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Datapwat, ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumagit sa mga bagay ng Panginoon, kung paano nakalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumagit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paano makalulugod sa kanyang asawa, at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumagit sa mga bagay ng Panginoon, upang siya ay maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumagit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paano makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa mga bagay na nararapat, at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Ngunit kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso, na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban, at pinasiyahan sa kanyang sariling puso, na ingatan ang kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti, at ang hindi nagpapahintulot na siya ay mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa,
ay may kalayaan siya makapag-asawa sa kaninumang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili lang ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Kabanata 8. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat, kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Diyos liban sa iisa, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya na may marami mga Diyos at marami mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasa'y mahina ay nangahahawa. Datapwat, ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama, kung tayo di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti, kung tayo magsikain. Datapwat, magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan, ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina, sapagat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi, kung siya ay mahina, upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sa pamamagitan ng inyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo, at sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng kanyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya, kung ang pagkain ay makapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Mga taga-Korinto, Kabanata 9. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baka kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baka kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon, at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Sinong kawal ang magpakailampaman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao? O di ba sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat,
sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang gumigiik ay sa pag-asa magkakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga naming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman? Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayunmay, hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikay ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay sa mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay, kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Sapagkat saba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay meron akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong gamitin lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya na sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-arin tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbon lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon, upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo ng ganitong paraan, na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan, at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 10. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alap-ap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangabautismoan kay Moises sa alap-ap at sa dagat, at lahat ay nagsikay ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayo magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa.
Ni huwag din naman kayo mapagsamba sa Diyos-Diyosan, gaya niyang ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayo makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din naman kayong mga bulong-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa, at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang may akalang siya ay nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag, upang ito'y inyong matiis. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba kasi ang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi ba kasi ang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tignan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsisikain baga ng mga hain, ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko, na ang mga bagay na inihain sa mga hintil, ay kanilang inihahain sa mga demonyo, at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo ay magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng demonyo. Kayo hindi maaari makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonyo. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayo magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon, ang anuman ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayo magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Datapwat, kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aaliptustahin ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, o sa mga Grego man, o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mga ligtas.
maging takatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapwat, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhasa ay larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyong sarili, nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ay may mahabang buhok, ay siyang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pantakip. Datapwat, kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ang iglesia man ng Diyos. Datapwat, sa pagtatagubilin sa inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo nangangkakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat una-unay, nababalitaan ko na kung nangangkakatipon kayo sa iglesia, ay meron sa inyong mga pagkakabahabahagi, at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y meron mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kani-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom, at ang iba'y lasing. Ano, wala ba kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Anong aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay, o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay, at uminom sa saro.
sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat, kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat, kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y mga sasalo-salo sa pagkain, ay maghintayan kayo. Kung ang sinuman ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking aayusin pagparian ko. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan, sa alinmang paraan paghahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil, at wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman, sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu, sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling, sa isang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pakilala ng mga espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat, ang lahat ng mga ito ay ginagawa ng isa, at ng gayon ding espiritu, na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapwat, ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga ay pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat, marami mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina, at yaong mga sangkap ng katawan na inakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ay pinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri.
At ang mga sangkap natin mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap natin magaganda ay walang kailangan. Datapwat, hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon na magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa na mga himala. May mga kaloob ng pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. Datapwat, maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat na palipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilig upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanganghuhula tayo ng bahagya. Datapwat, kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdarandam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapwat, ngayon nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 14. Sundin ninyo ang pag-ibig, gaymay maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula,
sapagkat ang nagsasalita ng mga wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Datapwat, ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Ibig ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Datapwat, lalo na ang kayo'y magsipanghula, at lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y mapagpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumarihan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog maging mga plauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog. Paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sinong hahanda sa pakikibaka? Gayun din naman kayo. Kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling naunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Halimbawa, meron ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. Gayun din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ay makapagpaliwanag. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu. Datapwat, ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu, at aawit din naman ako sa pag-iisip. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paano siya ay makapagsasabi ng siya nawa sa inyong pagpapasalamat, palibhasa ay hindi nalalaman ang inyong sinasabi? Sapagkat ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti. Datapwat, ang iba'y hindi napapagtibay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, ibig ko pa magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip. Gaymay sa kahalayan ay magpakasanggol kayo. Datapwat sa pag-iisip kayo'y magpakatao. Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika, at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay magsasalita ako sa bayang ito, at gaymay hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay magsalita ng mga wika, at magsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi ba kanila sasabihin kayo'y mga ulol? Datapwat, kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, may hikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. Ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag, at sa gayo'y magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos. Nasasabihing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Ano nga ito?
Mga kapatid, pagka kayo nang nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, maging 2 o wag higit sa 3, at sunod-sunod, ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba ay magsiyasat. Datapwat, kung may ipinahayag na anuman ang isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna, sapagkat kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mga tuto, at ang lahat ay maaralan. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nila maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Ano? Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos? O sa inyo lamang dumating? Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Datapwat, kung ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasayan ninyong makapanghula, at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 15. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cephas, at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat, ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago, at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat, kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral
wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos, na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiyasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat, si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat, ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay na niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinanggi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukoy naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Bakit ba naman tayo nanganganib bawat oras? Ipinahahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Kung ako'y nakipagbaka sa Epeso laban sa mga ganit, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo mga mamatay. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katwiran, at huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Datapwat, sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga patay? At anong anyo ng katawan ang ipaparito nila? Ikaw namang mang, ang inyong inihahasig ay hindi binubuhay maliban akong mamatay. At ang inyong inihahasig ay hindi mo inihahasig ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo o ibang bagay. Datapwat, ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Mayroon naman tayong katawan ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw, at iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay.
itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kislap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sana roon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Sana roon, o kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Una, mga taga-Korinto, Kabanata 16. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa, upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sinumang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. At kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila'y isasama ko. Ngunit ako'y paparian sa inyo, pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat magdaraan ako sa Macedonia. Datapwat, marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon, sapagkat hindi ko na ibig na kayo makita ngayon sa paglalakbay, sapagkat inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. Datapwat, ako'y titigil sa Epeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapakinabangan, at marami ang mga kaaway. Ngayon, kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasa inyo na walang pangamba, sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman. Sino man nga ay huwag humamak sa kanya, kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kanyang paglalakbay,
upang siya'y makaparito sa akin, sapagkat inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid. Ngunit tungkol sa kapatid na si Apolos, ay pinamanhi ko sa kanyang malabis na siya'y pumarian sa inyong kasama ng mga kapatid, at sa anumang paraan ay hindi niya kalooban na pumarian ngayon, ngunit paririyan pagkakaroon niya ng panahon. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ipinamamani ko nga sa inyo, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estepanias ay siyang pangunahing bunga ng Akaya at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal. Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estepanias at ni Fortunato at ni Acaiko, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila, sapagkat inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo. Magsikilala nga kayo sa mga gayon. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asya. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesia nasa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ang bati ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Maranatha, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa.